magkaalaman mamaya mga paps. Hanggang saan ba ang kayang takbuhin ng reserve fuel ng sasakyan mo? Parang ito ay isang challenge mga paps. Subukan nyo rin ang sa inyo. Mga paps, ito share ko sa inyo. Ayan, makikita natin sa dashboard, umilaw na yung fuel indicator. Ibig sabihin, nasa reserve na. Ibig sabihin, yan ay warning o nagpaalala na kailangan ng magpakarga ng gas o krudo. Paano at ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa isang lugar o sitwasyon na napakalayo sa isang gas station? Hindi ba nakakabahala baka ikay biglang tumirik sa daan? Anyway mga paps, sa content na ito ay aking ipapakita sa inyo kung gaano pa kalayo at ilang kilometro at ilang oras pa ang kayang takbuhin na ang kinukonsumo mo fuel ay reserve na lang. Halika, panoorin mo itong video hanggang sa dulo at nang maalaman mo. So makikita natin ngayon naka-reserve na at mayroon ako ditong OBD GPS system. So ito ay digital na at makikita natin rito yung min 000 o yan ay hour. And then sa pangalawa, sa baba, yan ay dis o distance o layo. And then sa pinakababa, yan ay volt 13.4. Goods na goods ang battery. Okay, so sukatin na natin mga paps. Halika, samahan nyo ako. Dito pala ako mag-uumpisa sa Gigiwanin, Bulinaw, Pangasinan. Ako ay pauwi ng Alamino City, Pangasinan. Titignan natin ang record, kung gaano kalayo at ilang oras ang biyahe, at kung kaya ba nang naka-reserve ang ganong kalayong biyahe. So ayan, nakaalis na ako rito sa Gigiwanin, Bulinaw. Kasalukuyang binabaybay ko na ngayon ang daan papunta ng Alaminos, Pangasinan. So meron na akong natakbong 11 minutes and 9.5 distance. Ganun na kalayo ang aking natakbo. At ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga paps. At dito ay mayroon na akong natakbong 21 minutes and 20.9 distance. So tuloy-tuloy lang tayo. So malapit na ako rito sa checkpoint o sa boundary ng Bulinaw at Bani, Pangasinan. Mga paps, kapag nakita nyo na yung dalawang nakatayong parola o tori dyan sa may gilid ng highway, ibig sabihin yan ay boundary ng Bani, Pangasinan at Bulinaw, Pangasinan. And so narito na ako sa Barangay Chief, Bani, Pangasinan. At dahil nagutom kami ay dadaan muna kami sa 7-Eleven upang bumili ng makakain. Okay. Ayan, malapit na kami sa 7-Eleven at maghintay muna tayo habang nakaandar ang makina ng mga 4 na minuto. Kung ating kwentahin yung 4 na minuto, napakalayo na ang matakbo nun. Around 4 to 5 kilometers na yun. So ayan, narito na kami sa 7-Eleven. At kung ating titignan ang lights indicator ng fuel, yung kulay red pointer element niya halos nabawasan ng kaunti. So ayan ang record, 23 minutes and 23 kilometers distance. At ang binili ko ng merienda ay siopaw para may laman ang kumukulong dyan. So ayan, may konting pagbabago dun sa bandang taas. Kanina ay 23 minutes, ngayon ay umabot na ng 28. So meron akong 5 minutes na nakonsumo ito sa 7-Eleven. At nakaalis na nga kami ng 7-Eleven at kasalukuyang binabaybay na namin ang zigzag road ng Bani, Pangasinan.
At sa puntong ito ay narating na namin ang poblasyon ng Bani, Pangasinan. So ayan, makikita natin ang kanilang municipal hall. So patuloy pa rin ako na nakamonitor sa dashboard at ang tansya ko ay mayroon ng mahigit kalahating oras ang aming natakbo. At narito na kami sa Barangay Inirangan. Sakop na ito ng Alaminos City. Ito ang pinakaunang barangay kapag nanggaling sa Bani, papasok ng Alaminos City. Ang aming takbo rito ay nasa 50 kph lamang sapagkat napakarami ng mga sasakyan na aking mga sinusundan. Hindi naman tayo pwedeng ma-overtake dito sapagkat medyo makipot ang daan. Yung shoulder niya medyo delikado kaya nakabuntot na lang ako rito sa L300. Anyway, malapit naman na ang Alaminos rito. Halos ilang minuto na lang ay mararating na namin ang syudad ng Alaminos. At kung ating titignan, halos hindi nababawasan ang reserva. At talagang masasabi kong napakatipid nitong D40 2.5 Toyota Hiace 2KD FTB engine. Subok na subok ko na ito mga paps. At ayun na nga, napakalapit na namin sa poblasyon ng Alaminos City. Natatanaw na natin ang Jollibee. At paglampas naman ng kaunti sa may Jollibee, ay mayroon namang bypass road, ngunit hindi ako dadaan dyan sapagkat ang aking pagkagasolinahang gas station ay nasa poblasyon mismo ng Alaminos City. Kaya diretso lang ang daan na ito sa aking sinusundang L300. At narito na nga tayo mismo sa tapat ng Municipal Hall ng Alaminos City, Pangasinan. Ayan o. So napakalapit ko na sa gas station na aking pagkagasolinahan. So pagdating namin doon sa may gas station, doon natin malalaman, doon natin kiklintahin kung ilan talagang oras at gaano kalayo ang itinakbo, ang kayang pangtakbuhin ng naka-reserve na ang fuel na ginagamit. Magkaalaman mamaya mga paps, hanggang saan ba ang kayang takbuhin ng reserve fuel na sasakyan mo? Parang ito ay isang challenge mga paps. Subukan nyo rin ang sa inyo. At natatanaw ko na nga ang Petron. Napakalapit na natin mga paps. Sa Petron mga paps ay tiwalang-tiwala ako sa servisyo nila. At sa fuel na aking ginagamit na turbo diesel, may kamahalan man ng kaunti, pero yun naman ay subok na rito sa aking Hiace. So ayan na, andito na nga tayo sa gas station ng Petron. Ayan, titingnan natin ngayon at ating susuriin kung ilan ang natakbo. Ayan, nabawasan lang ng kaunti ang reserve mga paps. Halos kayang-kaya pa niyan tumakbo ng kalahating oras pa. So ayan, titingnan na natin ngayon at kukwintahin. Ayan mga paps. So ayan, sa min o oras ay mayroong 1 oras at 2 segundo. So ganun katagal ang ating natakbo mula Bulinaw hanggang Alaminos. At ang distance naman niya ay mayroong 48.2 kilometers. Aba, napakalayo na rin ito. So ayun mga paps, ganun katagal at kalayo ang natakbo ng reserve ng aking Hiace. Ngunit ito ay pwede pang tumakbo kahit mga kalahating oras pa, ay kaya pa niyang abutin. So ayan mga paps, na-share ko na sa inyo kung gaano pa kalayo at katagal ang kayang takbuhin ng reserve fuel ng aking Toyota Hiace.
iyong sa inyo, gaano rin kaya kalayo at katagal ang kakayanin. Anyway, maraming salamat sa panonood. God bless us all. Please like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. No proof therapeutic claims.